Department of Budget and Management at Foreign Affairs niliwanag sa Senado ang mga naging proseso sa pagtanggap ng local at foreign donations para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Mula kay Sweden Velado na nasa linya natin telepono. Sweden? Magandang gabi sa inyo, Attorney Mark. Para sa puspusang pagsulong ng transparency sa ating pamahalaan, inatasan ang Committee on Finance sa pangunguna ni Technical Head Attorney Yolanda Doblon na gumawa ng bill at committee report kaugnay ng mga donasyong naipaabot sa ating bansa noong kasagsagan ng Bagyong Yolanda, gayon pagtatalaga ng ahensya na siyang magmomonitor ng halaga ng local at foreign aid na natanggap at matatanggap pa ng Pilipinas bilang paghahanda na rin sa mga susunod pang sakuna. Sa ginanap na Senate inquiry sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, ito ang DSWD, Department of Budget and Management, Department of Foreign Affairs, Department of Finance, Commission on Filipinos Overseas at Commission on Audit, binigyang diin na 2 linggo matapos ang pagtama ng malakas na bagyo sa bansa, gumawa ang pamahalaan ng online information portal, ang FAITH website, kung saan makikita ang total amount ng foreign pledge na nagkakahalaga ng 34 billion pesos. Dito ay cash at 22 billion pesos ay non-cash. Ayon kay DBM Undersecretary Richard Moya, ang 4 na pangunahing government agencies na nakatanggap ng mga pledge ay DSWD para sa relief goods, Commission on Office of Civil Defense para sa Death at Injury Assistance, DOH para sa mga gamot at Commission on Filipinos Overseas. Ipinaliwanag naman ni DFA Director Val Roque na tuwing nakakatanggap ang kanilang opisina ng tulong mula sa ibang bansa, medical assistance halimbawa, ang unang proseso nilang gagawin ay ipaalam ito sa ahensyang tatanggap ng tulong. Kapag naaprubahan, magtatalaga ang DFA ng point person para makipag-ugnayan sa bansa at ahensyang kasapi. Kung sakaling cash naman ang donasyon, sasailalim ito sa parehong proseso at pagkatapos ay ilalagay sa FAITH website ang ulat kaugnay ng halagang natanggap. Ayon kay Technical Head Attorney Doblon, ang sunod na hakbang na gagawin ng kanyang grupo ay pagsumite ng draft committee report sa lalong madaling panahon para agaran itong mapag-aralan at sa Senado. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.